Since ilang buwan nang nakapako ang Golden State Warriors sa 8th seed ng Western Conference, kailangan talaga nilang maipanalo ang mga susunod na laban, especially ang magiging game bukas kontra sa New York Knicks. Alam naman nga ninyo, isa ang Knicks sa pinakamalakas sa Eastern Conference. Malaki rin ang hawak na momentum nito matapos silang magkampiyon sa NBA Cup. Kaya isang malaking challenge ito para sa Golden State. Buti na lang magkakaroon ng Warriors ng ilang mga advantage. Bukod sa pagkakaroon ng home court advantage, pagod rin naman ng mga player ng Knicks since kagagaling pa lang nito sa talo kontra sa Sacramento Kings. Ang maganda pa dyan, malaki rin ang chance ang hindi makapaglaro bukas si Jalen Brunson matapos siyang magkaroon ng ankle injury. Ayon sa lumabas na balita, mukhang hindi nga daw maganda ang lagay nito kaya inasahan na hindi siya makakapaglaro sa Golden State Warriors, which is good news nga ito dahil mapapadali ang pagdepensa nila sa ilang mga key player ng New York Knicks. Samantala, dito naman, naging kontrobersyal ang naging pahayag ng agent ni LeBron James na si Rich Paul patungkol sa posibilidad na pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jaren Jackson Jr. gamit si Austin Reeves sa isang trade. Kinailangan pa nga ni LeBron linawin ang kanyang pangalan matapos niyang sabihin na magkaiba sila ng opinyon ni Rich Paul tungkol sa ganitong klaseng issue. Maging ang kampo ni Austin Reeves nakipag-usap na rin naman sa Lakers dahil sa naging pahayag na ito ni Rich Paul. Naging big deal talaga sa buong prangkisa ngayon ng Lakers. Pero ayon sa kanilang general manager na si Rob Pelinka, walang balak ang team na i-trade si Austin Reeves ngayong season. Dedicated nga daw sila sa pagpapanatili sa kanya sa lineup bilang katandem ni Luka Doncic. Kaya kahit gaano kadaming nagsilabas ang rumors kay Austin Reeves, hindi pa rin naman ito gagawin ng Lakers bago ang deadline at maging sa mga darating na taon. Sa kabilang banda, kagaya last year, hindi na naman tinatantanan ng injury ang halos lahat ng player ng Dallas Mavericks. Maliban sa pagiging out for the season na Derek Lively III, ang pagre-recover ni Kyrie Irving sa ACL at ang pagkakaroon muli ni Anthony Davis ng injury sa kamay, sinundan na naman ito ng pagtatamo ng injury ng kanilang first overall pick rookie na si Cooper Flagg matapos matapilok ang kanyang paa sa pagkatalo kanina kontra sa Denver Nuggets. Kita na hindi talaga maganda ang kalagayan ng kanyang nadaling paa since totally natapilok ito sa isang play. Ito rin naman ang mismong dahilan bakit hindi na siya nakabalik pa. As of now, sa ilalim si Cooper Flagg sa ilang mga test kung paano malaman at kung gaano kalala ang natamo nitong injury at kung hanggang kailan siya mawawala sa kanilang lineup. Mukhang hindi talaga pinagpapahinga ngayon ang mga player ng Dallas Mavericks sa pagkakaroon ng injury na posibleng maging rason para hindi sila makapasok sa NBA playoffs, which is hindi maganda para sa kanilang prangkisa.